Hello, magandang hapon sa sign ng Scorpio with the water elements. Lola Baby nagpapakilala po. Isa lang po subscribe, like, at share. Bigyan ko kayo ng reading for the whole month of August. Okay? So tingnan po natin what's in your energy. Diba? Anong gusto nyo malaman and what's the message for you. Okay? If ever meron. Ito po is general reading, hindi po ito personal or private ha. Gusto po niyo private reading dito po sa ilagay ko na lang doon sa description box yan. Email lang po kayo sa Lola. Salamat po. So, tingnan natin ang inyong vibration, the aura. Okay, kung maganda. Gratitude, yan. Okay, yan. Gratitude, okay? Practice gratitude daily to attract more blessings, di ba? Yan. It's like magpasalamat tayo araw-araw, di ba? It's like tinatawag yung mga, hindi man ito tinatawag na it's like halimbawa kung sa almusal natin hawot lang ang pangulam natin, di tayo magpasalamat, di ba? May nakakain, yan na. Kung itlog lang ang sa tanghali sa gabi at sardinas, okay lang, di ba? Maging masaya tayo, di ba? Yan. Yan na, courage. Be brave enough to chase your dreams. Yan na, okay. Maganda sa lagay ko din ha. Ano pa? Intention. Set clear and focused intention. Yan na, okay. What's your intention? Diba? Do you have intention? Yan. What's your intention? Okay? Magkaroon ng magandang trabaho. Okay? Hanap buhay. Gumawa ng mabuti. Maging tapat. Hindi magsinungaling. Haunted. Memories, flashbacks, trauma, side effects, yan. Kayo baga is naka-experience ng trauma from the past, di ba? Di ba, naka-experience ba kayo ng mga bad memories? It's all about memories, di ba? Okay? Flashbacks, yan. May mga flashbacks bang, it's like tinatawag, all of a sudden, may mga nangyari sa nakaraan, di ba? Bumabalik. Ano ang epekto nito sa inyo, di ba? Especially kung ito'y traumatic, okay? Meron itong side effects sa inyo. Unbothered. Yan ha, okay? Unbothered, di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag na basta nag-enjoy ka. Pero naka-reverse, di ba? So, ibig sabihin, for some of you, it's like meron kayong mga, halimbawa, alalahanin, agam-agam, di ba? Kasi naka-reversed, okay? Ano ang nagpapagulo sa isip mo, sa damdamin mo, okay? Yan. Looking you, researching you, studying you, getting info. Yan. Sino ito? Okay? It's like meron kayong mga, halimbawa sabihin natin, stalkers, di ba? Yan. Pinag-aaralan. It's like pinag-aaralan ng iyong mga movements, di ba? Yan. So, gagamit ako ng tarots. Tingnan natin saan tayo dadali ng tarots. Ano? What's in your energy? Sa mga Scorpio with the elements of fire, di ba? Yan, oh. So for some of you, dito nakikita naman, di ba? Unbothered kayo, di ba?
Pero bakit dito naka-reversed ang unbothered? Di ba yan o? Kaya upright, unbothered. Di ba? Yan. Parang dito. Di ba? Yan o. Pero dito, yan. Ibig sabihin, bothered ka. Okay? Yan. Pero dito, unbothered ka. Diba? So, titingnan natin ha. Ikaw ba ang unbothered? Yan. Ibig sabihin, maaari ito energy ng iba. Okay? Masyado silang bothered sa inyo. Diba? Kumbaga dito, nakikita nilang you're so very unbothered. And it bothers them. Diba? Bakit ganon? Diba? Okay? Yan. Sandali lang. So, for some of you, ang nakikita ko, yung tinatawag na you cannot work. I think you cannot work. Okay? It's like, yung tinatawag na meron kayong mga dala-dala. Okay? Halimbawa, sakit, diseases. Kaya hindi makapag-work. Diba? Nakikita ko. Pero ito kasi kung ikaw is nakatira, hindi ko alam kung ito'y Pilipino o foreigners ang nakikita ko. Kasi ang nakikita ko dito yung tinatawag monthly, meron siyang natatanggap. Okay? Na halimbawa tulong from the government. Kasi may dinadala siya. Okay? May dinadala siyang sakit or diseases or injuries, di ba? Baka na-injured siya. So may natatanggap siyang, it's like tinatawag na sustento from the government. Yan. Kaya unbothered, di ba? Pero meron nagbabothered sa kanila mga tao. Baka very bothered ito maari mga magulang or asawa, di ba? Baka mga kapatid, they are very, very bothered. Nababothered sila sa tinatawag na posisyon. Okay? Either ikaw yan, kung sino man yan, okay? Sa kalagayan, very bothered ang kanya. They feel very, very bothered sa kalagayan ng taong ito. Okay? Sino yan? Kayo ba yan? Or someone, merong member, family members. Okay? So, narito ang tinatawag na ano ga ito? Yan ha, okay? The Two of Pentacles. Yan na kasi dalawa. Diba? So, ibig sabihin, itong taong ito, kasi nga unbothered siya, wala siya problema. Okay? It's like tinatawag, go with the flow. Yan. Okay, yung tinatawag na, wala. Okay? Wala. Wala siyang problema. It seems walang problema ito. Okay? Pero marami nagbabothered sa kanya. Okay? Pakiti pamilya, di ba? Kasi naman to, ikaw man yan or kung sino man yan, bahala na kayo, ha? Okay. So, naririto ang tinatawag na the justice. Okay? O, hindi naman ito Taurus, di ba? It's more of the justice ang nakikita ko. Yan, ha? So, ibig sabihin, itong taong ito is well provided. Okay? It's like lahat ng mga pangangailangan niya, pinoprovide sa kanya. It's like wala siyang problema sa pagkain, wala siyang problema sa tulugan, di ba? Kasi nakita mo, the Two of Pentacles, di ba? Parang masarap ang buhay ng tao na ito. Yan. Kaya nga unbothered. Okay, yan. So, ilagay ko ito din. Okay? It's like hindi niya iniisip ang kanyang tomorrow. Basta siya'y kumakain. Wari ko ito'y sustentado, okay? Ng pamilya, ng gobyerno, kung ano man nangyari sa taong ito, ha? Dahil kasi hindi siya pwedeng umibo, di ba? Yan. So, meron dito tinatawag na the King of Pentacles, di ba? Okay. So, sino yung the King of Pentacles na yan? Di ba? Okay. Sandali lang, ha? Dahil hawak-hawak niya ang tinatawag na the Pentacles. May edad siya, okay? Tatay ba siya? Okay? Tatay, ito ba is tatay ng tao na ito? Di ba? Kasi nakita mo matanda, okay?
So, ibig sabihin, nakita mo naman, din na naman siya bata, matanda din. Di ba? Pwedeng kapatid niya, anak niya, kung sino man yaan. Di ba? Magulang niya. Di ba? Yan. Pero nakikita mo, masarap ang buhay. Okay? Yan. So, ibig sabihin, maaring itong taong ito, dito siya sa matandang ito, ang tawag doon? Nakakling, ha? So, tingnan ko lang, ha? Gamit ako ng ibang tarot. It's like, ewan ko, yan ba is, na-aksidente ba ito sa trabaho? Di ba? Yan. Kung kaya dito yung tinatawag na itong taong ito is responsible, di ba? Halimbawa, sa kanyang hospitalization, responsible siya sa kanyang mga, halimbawa, needs, medical needs, di ba? Yan. Kasi narito yung tinatawag na kasunduan. It's like pumasok sila sa kasunduan. Kaya narito ang tinatawag na justice, di ba? Okay? Yan. It's like sabihin na natin, nako, haba ako nagpapagaling, ha? Sustentado mo ako. Hindi ko alam kung sino yan, ha? Yan, umuga na. Pero nakikita mo, maaring siya unbothered. Ito naman is very, very bothered. Okay? Maaring iniisip niya, hanggang kailan ko kaya tutulungan ito? Di ba? Hanggang kailan kaya ako dito nakatali sa taong ito? Di ba? Sandali at may umano. So, meron ditong tinatawag na the King of Swords. Okay? It's about the truth. Okay? Unemotional. Itong taong ito'y unemotional. Kaya pala unbothered. Parang wala siyang pakialam. Di ba? Meron dito, it's like tinatawag, siguro ito abogado. Ano? Nagbibigay siya ng advice. Di ba? I don't know. Ito bang taong ito'y immatured, di ba? Kasi narito ang tinatawag na the justice, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na this person is with authority, di ba? Okay. Pero meron ditong tinatawag very detached, okay? Hindi ko, sino ang detached ito? Detached. Detached siya sa tatay niya. Kanino siya detached? Okay? Kasi puro 3 lalaki ito. Di ba? Baka detached siya sa tatay niya. Okay? Or baka detached, ibig sabihin, wala siyang religion. Di ba? Wala siyang faith. Detached, ibig sabihin nito, wala siyang pinaniniwalaan. Yun lang nakikita ko. Okay, yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, itong taong ito, very, very fair. Yan, no? Di ba? Very, very fair siya. Okay? So, meron dito yung tinatawag na, hindi ko alam sino ang inspired dito. Inspiration. It's like, siguro itong taong ito is yung tinatawag na, sandali lang, ha? Okay? Ito is, siguro ito nakikinig sa, halimbawa sabihin na natin, sa misa, di ba? Sa salita ng Diyos. Kasi nakikita mo, very, very inspired siya sa tao na ito. Siya mismo, di ba? It's like, wala siyang ginagawa. Yun lang, ha? Okay. It's like tinatawag na kaya lang ang lumalakas ang loob niya dahil sa salita nito. Di ba? Yan. Nai-inspired siya. Okay? Sa salita nito. Kasi parang it's like a father figure. Di ba? Yan. Okay? Walang pakialam ito sa itong taong ito'y walang pakialam. Okay? Wala siyang pakialam sa damdamin ng iba. Very negative. Siguro ito'y nagbibigay ng advice sa kanya.
Okay? It's like a father figure. Okay? Kasi nakikita mo mentality nito, okay? Especially ito. Yan, oh. Very, very balanced, di ba? Okay? It's like ito'y person with authority, sabihin natin pare, psychiatrist, psychologist, a teacher, di ba? Okay? Ang nagbibigay ng advice sa kanya eh. Yan ah. It's like tinatawag, inuunawa, pinipilit siyang unawain ng taong ito. Okay? Maaring ito'y sabihin na nating magkapatid, okay? O maaring ito'y sabihin na nating ito is lumapit dito. Ito'y person with authority. Sabihin na nating ito'y pare. Ito is psychiatrist, psychologist. Kasi meron ditong problematic eh. Unbothered siya, di ba? So kaya lumabas dito, oh. Yan, oh. Di ba sabi ko sa inyo, nag-reverse nga ito. Yan, oh. They are so bothered about this person. Okay? Baka ito'y may mental mental issue, di ba? Okay. Ay, teka muna ha, may nakita lang ako dahil narito on the Six of Cups, okay? Yan. May nangyari dito. May nangyari dito ng bata ito. Kasi narito, it's like a psychologist, di ba? Someone who understand, di ba? It's like tinatawag na kanyang ina-analyze, di ba? Pagka psychiatrist, yung tinatawag na bakit nagkakaganito siya? Maari ito'y umiinom, nagda-drugs, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, kaya siguro ito'y lumabas, di ba? Yan, oh. Yan, oh. Pakinggan nyo, ha? Yan, oh. Haunted memories, flashback, trauma, side effects. Wari ko ito yung tinatawag, meron itong na-witness nung bata siya, di ba? Na kumbaga dito yung tinatawag na apektuhan siya mentally. Okay? Naapektuhan mentally. So, maaari ito yung tinatawag kasi ito'y father, di ba? It's a father. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag siya siguro ang bumabayad dito. Di ba? It's like psychologically, meron itong illness. Di ba? Psychiatric, ibig sabihin nito, kailangan nito ng matagalang pagamutan. Okay? Maaari ito sasabihin natin, kailangan siyang i-confine sa hospital, i-confine sa mental institution, di ba? Something like that. Kung kaya narito ito, kita mo naman, di ba? May bigote na siya, matanda na. So, ibig sabihin, siya yung tinatawag, nagpo-provide everything. Pero kita mo na siya, hindi siya bata, okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag, may edad na rin. Kasi maaari ito yung mag-ama. It's like tinatawag, itong batang ito is tinatawag. Baka ito yung nag-drugs, di ba? Baka na-overdose, something like that. Kasi kumbaga dito ang nakikita ko, itong batang ito immature. Diba? It's like tinatawag na palaging paulit-ulit yung istorya niya from the past. Palagi niyang binubuhay ang nakikita ko dito. Diba? Yan, binubuhay niya. Okay? It's like ayaw niyan itong alisin sa system niya. Okay? So nakikita dito yung tinatawag pagiging childish. Diba? Yan. So, nakakatanggap ito ng family support. Yan, no? It's like, nakikita mo naman, the whole family understand, di ba? It's like, the sisters, the brothers, yan, inuunawa siya. Di ba? Okay? Ay. So, narito yung tinatawag na the temperance. So, ibig sabihin, ito siya. Kaya tinutulungan siya ng taong ito na tinatawag na meron siya with authority. Diba? It's like tinatawag, ina-analyze saan ang problema, bakit nagkaroon dito ng tinatawag emotional imbalance o kaya mental balance. Okay? So, yun lang nakikita ko, ha? Ito yung tinatawag na tayo muna ha. Ay this man is very, very wounded. Okay? Very, very wounded siya. Yan ha. Nakikita ko. Maaari ito'y tinatawag na nakaranas ito ng brutality. Okay? From the past, di ba? Maaring binubuli siya. Okay? So, ibig sabihin ito, kaya narito ang the Eight of Swords. Ibig sabihin nito, naka-confine ito. Okay?
sa institution, mari sa mental hospital, or baka ito yung tinatawag may psychological problems o kaya mind problems, di ba? Na pinag-aaralan. Ibig sabihin nito ginagamutan, mahabang gamutan ito, di ba? Para ibig sabihin kaya lumabas ang tinatawag na the two of Capricorn, ibig sabihin niya, yung tinatawag, bumalik siya sa normal na kaisipan. Bumalik siya sa normal niyang buhay. Diba? Yan. Yan ha. So, narito, diba? Kita ninyo. Okay. Ito'y tinatawag na the justice, and ito naman ang the Hierophant. Diba? Okay. So, nasa institution. Nasa institution ng batang ito. Okay? So, ibig sabihin nito, meron itong commitment. Yan. It's like tinatawag, father commitment to his child. Diba? Yan. Yan lang. So, nakikita dito, ha? Masyadong protective ang tatay na ito. Kasi narito ang the emperor, okay? Very, very protective. Older man. Matandaan na siya, okay? Yan. Pero daladala niya, okay? Anak niya ito. Nakita ko yung anak ito, okay? So, ibig sabihin ito, hindi balance ang mental nito, emotionally, physically, okay? Yan, ayan kita mo, the Five of Pentacles, di ba? Okay? So, wari ko nagkakaproblema na ito sa pera, okay? Kasi Five of Pentacles is all about hardship, di ba? Yan, so, ibig sabihin nito, maaring itong tatay na ito, maaring matagalang gamutan. Nararan out na siya ng pera. Yan. Nararan out na siya ng pera. Pambayad sa institution, pambayad sa mga gamot, di ba? Maaring sabihin natin sa mga doctors. O sino ito? Kanyang inaalagaan na ito. Ha? Okay? So, ibig sabihin nito, kaya narito ang the Eight of Swords. Ibig sabihin, may crisis. Okay? Nakakaranas ng crisis itong tao na ito. Yan. Nasa crisis siya. Kung kaya dito, narito ang tinatawag, nakakaranas din ng crisis, pati even the family. Kung kaya dito, it's like tinatawag restricted, di ba? Trap, imprisonment. Ibig sabihin nito yung tinatawag na hindi siya makaalis, di ba? It's like tinatawag, gusto niyang umalis, pero hindi, dahil nga kailangan siyang gamutin, di ba? Yan. So, maaari ito sabihin na nating tinatawag na nagkukulang na yung kanyang pamemera. Di ba? Yan. So, yan lang ang nakita ko, ha?